Na-shaken po ba kayo? Praise God. I request the congregation to please stand and let's open our Bible in the book of Hebrews, chapter number 12, verse number 26. Hebrews, chapter number 12, verse number 26. Lahat po ba ay nandito na? Lahat ng nasi-shaken, magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Hebrews 12:26, ang sabi po sa diglot, sa wikang Tagalog, na ang tinig na yaon ay nagpapayanig noon ng lupa. Magsabi lahat, tinig? Tinig. Amen. Ang tinig noon ay nagpapayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Let's worship the Lord one more time. Let's worship the Lord Jesus in spirit and in truth. Lord God Jesus. Let's worship the Lord. Praise God. Praise the Lord Jesus. 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 Let's worship the Lord Jesus. 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 Jesus Christ of Nazareth, Lord God Jesus. 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 Jesus Christ of Nazareth, Lord God Jesus. Dakila ang iyong kabanalan, Panginoon. Dakila ang iyong tinig, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon Lord, ang nagpapashaken sa amin lahat, Panginoon Lord God Jesus, sa mga oras na ito. We do believe, Father God, Lord, 2-3 nagkatipon-tipon sa iyong pangalan, nandito po kayo sa aming kalagitnaan. And we believe, Father God, Lord Jesus, ang iyong pong kapangyarihan, Panginoon Lord, ay nasa aming kalagitnaan, O Lord God Jesus. Ang iyong mga salita ang magpapabago sa aming mga buhay. Ang iyong mga salita, Panginoon Lord, ang magpapashaken sa amin, Panginoon Lord, to move, Panginoon Lord, forward, Panginoon, and looking forward, Panginoon Lord God Jesus, to meet you, O Lord, sa aming pong race na ito, Panginoon. We believe, Father God, Lord God Jesus, na pinatawad mo po ang bawat isa na narito. Tunay nga, Panginoon Lord, ang inyong pong mga salita ay wala pong saysay kung mayroon pong karumian sa aming mga puso. And we acknowledge, Panginoon Lord God Jesus, that we are sinners. So Lord, and right now, Father God, malaya po kayo, Panginoon Lord, na kumilos sa aming mga buhay. Ang iyong kapangyarihan ang siyang maghari sa amin ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa hapong ito at iyong pong banal na presensya ay nasa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa iyong dakilang pangalan. In your name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, Jesus. Amen. Minsan pa, mga magulang kapatid, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Amen. And I do believe, Father, ang ating pong Diyos Ama, siya po ay mula noon hanggang ngayon ay nagpapabago ng buhay. Ang kanyang salita ang nagpapayanig ng lupa. Amen. Through His words, mga magulang kapatid, ever since the world began, sa kanyang mga salita, nabuo po ang sangkatauhan, nabuo po ang mga bagay-bagay na nakikita natin. Kaya ang salita ng Panginoon ay nagpapayanig sa lupa, nagpapayanig sa langit, nagpapayanig ng buhay ng tao. Amen. Have you ever experienced that has left you a bit shaken? Even nababasa kayo ng mga news? Twice ako nag-board exam, 1996 sa aking medical board, MedTech, medical board exam. I was not prepared. I was working in Salmania in 1997, or 1996. And then, 2 months, nandito ako. 1 month before ng exam, nag-board exam ako. You see, nasi-shaking kapag binubuksan mo Manila Bulletin. Yung mga nagtiting ng board exam, di ba? Manila Bulletin, sila ang standard na nangunguna sa mga board exam. Gabi pa lang, pag minsan tumatawag na. Pagbukas mo ng dyaryo, talagang nasi-shaken ka sa news. And then eventually mga bad news, mga good news, nasi-shaken tayo sa pagbabasa lang. Imagine, tayo po ay nasi-shaken. What more sa salita ng Panginoon? Amen. Tayo po ba ay nasi-shaken sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. How about when God's word shakes us up, He will use His word to speak to us directly. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 12, ano po ang sabi? Hebrews chapter 4, verse 12.
Sapagkat ang salita ng Diyos, lahat po ay magsabing salita ng Diyos ay buhay. Imagine, ano po, yung hawak-hawak ninyong Word of God. Nakikita nyo, may alikabok yata yan. Ano po, nandyan lang yan pag Friday worship, doon lang natin binubuklat. At the end ng worship service, nandyan na naman sa side for a week. At alam niyo po, ang inyong hinahawakan ay buhay. Buhay. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mabisa in a sense that very effective. May sakit at karamdaman, ang salita ng Diyos ay effective. May problema ka na dinadala, ang Word of God ay effective. Amen. His Word, brothers and sisters, ay effective. At matalas kaysa alinmang tabak. Oh, nakakasugat pala tong libro na to. Matalas pala ito. Hindi, nakikita mo na square siya or triangle or rectangle. Name it! Pero ito pong salita ng Panginoon ay matalas. Double-edged sword, mga magulang at kapatid. At bumabaon, may tabak, may dalawang talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Bumabaon, imagine, two-edged sword ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Wow! Buhay siya. Alam niya ang iniisip mo ngayon. Alam niya ang kailangan mo ngayon. Ang lahat ng kasagutan ay nasa kanyang salita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord, Jesus! Amen. But you know, church, I'm convinced that we are too easily distracted in the rush of this world. Sa modern world, ang salita na ito ay most of the time, siya po ay nami-missed. Do you believe that? We are easily distracted. Meron pong isang dalawang magkaibigan, they are walking along the streets. Amen. Yung streets na yon, crowded, maraming sasakyan, maraming mga ingay, Yung dalawang kaibigan na yon, habang naglalakad sila, yung isa, he was trained in a jungle situation, Habang naglalakad sila, sabi niya, narinig mo ba yung cricket? O yung, ano yung cricket sa Tagalog? Kuliglig? Sabi niya, what? Sabi po ng isang kasama niya, kuliglig? Sabi niya, wala akong narinig. Narinig ko lang yung ingay ng mga brum brum, mga nagsasalita, yung mga mobile, yung mga, wala akong narinig. Sabi niya, merong kuliglig, ang ganda ng pagdinig, See, imagine, brothers and sisters, dahil he was trained na siya po ay makapakinig ng mga sounds, ng mga bagay-bagay na hindi po pinapansin ng mga tao. Amen. But he himself, siya po ay hindi na-distract. Siya po ay focus, sa kanya pong ginagawa sa kanyang buhay. Amen. Hindi po siya easily distracted kasi nga, siya po ay habang nagsasalita ako, some of you tumingin sa baba. Amen. Amen. Ba't kayo na easily distracted? See, I am convinced that we are too easily distracted in the rush of this modern world we live in. And there are so many choices and so many distractions, all demanding our time and our attention. Sadly, though it seems that we hear only what we want to hear and we often tune out Jesus, we do not take time to hear His voice. Amen. Kasi nga po, see? Salamat po. Hindi kayo nakikinig eh. Some of you tumitingin. Some of you, nadidistract. So anong pinuntan nyo dito? Makinig ng salita ng Panginoon o makinig ng mobile? Actually, this is a test. Subok lang po yan. It was practice kanina pa. So tinitignan namin, most of you na-distract, most of you tumingin sa likod, most of you nainis. But I'm talking right now, hindi kayo nakapokus. Why? You are easily being distracted. Amen. Amen po ba? Na-miss nyo yung sinabi ko. But since you are distracted, nawala yung focus ninyo sa salita ng Panginoon. Amen. Next slide. May mapapanood kayong isang movie. Can we play the movie, brother? Watch what happened when one of the nation's greatest musicians played in the DC Metro during
This is a test. You know Joshua Bell? A man sat at the metro station in Washington, D.C. and started to play the violin. It was a cold January morning. He played 6 back pieces for about 45 minutes. During that time, since it was rush hour, it was calculated that thousands of people went through the station, most of them on their way to work. 3 minutes went by, and a middle-aged man noticed there was a musician playing. He slowed his pace and stopped for a few seconds and then hurried up to meet his schedule. A minute later, the violinist received his first dollar tip. A woman threw the money in the till and without stopping continued to work. A few minutes later, someone leaned against the wall to listen to him. But the man looked at his watch and started to walk again. Clearly, he was late for work. The one who paid the most attention was a 3-year-old boy. His mother tagged him along. Hurried, but the kid stopped to look at the violinist. Finally, the mother pushed hard, and the child continued to work, turning his head all the time. This action was repeated by several other children. All the parents, without exception, forced them to move on. In the 45 minutes, the musician played. Only 6 people stopped and stayed for a while. About 20 gave him money but continued to walk their normal pace. He collected $32 on that same day. When he finished playing and silence took over, no one noticed it. No one applauded, nor was there any recognition. No one knew this, but the violinist was Joshua Bell, one of the best musicians in the world. He played one of the most intricate pieces ever written with a violin worth $3.5 million. Only one noticed. Huh? Okay? 2 days before his playing in the subway, Joshua Bell sold out a theater in Boston and the seats averaged $100 per person. This is a real story. Joshua Bell playing incognito in the metro station was organized by Washington Post as part of a social experiment about perception, taste, and priorities of people. The outlines were in commonplace environment at an appropriate hour. Do we perceive beauty? Do we stop to appreciate it? Do we recognize the talent in an expected context? So one of the possible conclusions from these experiments could be, makinig kayo, if we do not have a moment to stop and listen to one of the best musicians in the world playing the best music ever written, how many other things are we missing? Imagine yung ticket na sold out sa Boston. 2 days prior na nandun sa subway. Ang pinakamurang ticket, $100. He was played for free for 45 minutes and no one recognized him. We've been here, church, for the past 15 years. Small church sa Mahara. We are preaching the gospel. We are passing by in this church, but we are missing a lot of things. Word of God. Word of God. That the Word of God will change our lives. That the Word of God will change us, renew us, and transform us to be a better person. But anong ginagawa natin? We are being distracted. May mobile, nainis ka. And in reality, mga magmang kapatid, marami tayong na-miss sa Word of God. We ignore the Word of God. Nung pinapakinggan natin ng taimtim ang salita ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Hebrews chapter 4, verse 12, na ito ay buhay. Until now, brothers and sisters, hindi tayo magsasuffer sa ating mga buhay.
Because the promises of God is real. Hindi po nagbabago ang pangako ng Panginoon. We are easily distracted. We are very busy in our lifestyle. Very busy in a sense that we have the opportunity to listen sa Word of God during this day, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday, and of course, during the Friday. You see, church, kaya po, pinalabas ko ito. It doesn't mean, na hindi natin pinapakinggan salita ng Panginoon. It's just a warning that sometimes we are being distracted and we are being shaken, in a sense that, yes, for some time, ignore po natin ang salita ng Panginoon. Pasok dito, labas doon. As if walang nagbabago sa ating mga buhay. I'm always saying this for the past few months, that do not allow yourselves, kung tayo ay pumasok kanina na may mga bigat sa buhay, huwag mong ialaw ang sarili mo na lalabas ka mamaya, it's the same feeling na meron ka. Amen. Sayang lang yung paligo mo at yung pag-ayos mo papunta sa church. Sayang lang yung opportunity, mga magulang kapatid. Amen. Darating ang araw, magiging uhaw ang bawat tao sa salita ng Panginoon. You will never hear a good message from our Lord. During the tribulation, mga magulang kapatid, natin na matibay. And it will come to pass, mangyayari at mangyayari po yan. Amen. Gusto mo mapakinggan? Wala na. Amen. Kaya if I were you, brothers and sisters, take the chance, opportunity, na kapag tayo umupo at nakikinig na salita ng Panginoon, it's an opportunity to change, yung ating buhay. Hindi nagiging routine na every Friday, nandito ka, uupo, walang pagbabago, and then alalabas ka as if walang nangyari. Sayang! Sayang yung opportunity. Hindi po tayo lahat dito ay mananatiling tagapakinig lamang. Amen. Most of you, ahayo kayo. At kayo po ay gagamitin ng Panginoon. Amen. The Word of God is powerful. Amen. Even the sinner of all sinners, pinapabago ng Panginoon. Learn sa buhay ni Saul before na naging Paul. Si Saul, siya po ay estudyante ni Gamaliel. You know how the Jewish tradition, talagang dogmatic sila when it comes sa law of God. As if they know everything. They are holies of holies. Sila lang ang pinaka-righteous. Sila lang ang sinasabi nila, sila lang ang tama. Wala nang ibang tamang reliyon, kundi kami lang mga Jewish people. And it came to the point na pinapatay na ang mga Christians during his time. Dahil siya po ay may authority, mga magulang kapatid, anong ginawa niya? Pinapatay po niya, nagbigay siya ng amen, nagbigay siya ng green light, na patayin si Stephen. Ganon katindi, si Saul. Si Saul, mga magulang kapatid, mamamatay tao. Blessing sa kanya kapag nakapatay siya ng mga Christians. Because he believed that Christian religion will be banished. Amen. Matindi si Saul. Matindi siya mag-persecute. He knows na siya lamang ang pinapakinggan ng Diyos. Pero hindi niya alam, mga magulang kapatid, lahat ng kanyang ginagawa ay wala palang kapuluhan. He was so religious in a sense that hindi niya alam something is missing sa kanyang buhay. He was not distracted. His aim is to kill those Christians. Kumuha siya ng sulat. Ang sabi po in the book of Acts, next slide. Acts chapter 9, verse 1 to 5. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga lagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madadalang gapos sa Jerusalem. Imagine, humingi siya ng sulat. Humingi siya ng authority na bawat magpe-praise the Lord, lalaki man, babae, anumang gender mo, mga magulang kapatid, ikaw ay gagapusin at dadalang sa Jerusalem. Ganun siya katindi. Ang aim niya ay sirain ang church ng Panginoon. But himself, ang sabi niya, he is righteous.
Next slide, verse 3. At sa kanyang paglalakad, ayan na, ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasog sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? If he is easily distracted, mga magulang kapatid, nung nangyari yon, hindi siya na-distract dun sa light. Pinakinggan niya ng mabuti yung salita na narinig niya. Saulo. Hindi lang po isang pangalan o isang beses tinawag ng Panginoon, kundi 2 beses. That means, importante. Saulo! Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? He heard the voice of the Lord. He heard yung boses kung saan yung Diyos ng mga Kristiyano na pinapatay niya, narinig niya. But let's see kung siya po ay na-shaken when he heard the word of the Lord. Tingnan natin si Saul. Kaya tandaan mo, si Saul, mamamatay tao, number 1 na persecutor, number 1 na hate niya ang mga praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ayaw na ayaw niya narinig yung mga ganyan. Ayaw na ayaw niya na nagugrupo-grupo. Ayaw na ayaw niya. Kaya ang aim ng puso niya is patayin at puksayin ang mga Christians. Matindi po si Saul. Pero tingnan natin, si Saul, mga magulang kapatid, kung siya po ay nakinig sa boses na kanyang narinig. Saulo, Saulo, ang sabi ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig? Next slide, verse 5. At sinabi niya, sino ka ba, Panginoon? Hindi niya kilala. At sinabi niya, ako'y si na iyong pinag-uusig. Nagpakilala ang Panginoon. Imagine, in a very special way, nagpakilala ang Panginoon kay Saul. In a very special way, kailan nagpakilala ang Panginoon sa buhay mo? Kailan mo in-acknowledge ang tinig na nabumula sa langit, na narinig mo at may transformation sa buhay mo? He was a sinner of all the sinners. But when he heard, hindi niya sinabing, no, hindi ikaw. Ikaw ay tao lamang. Ikaw, hindi. Isang ilaw, isang boses lang ang katapat ni Saul. He was shaken. At anong nangyari? He was being told by our Lord. At anong nangyari sa kanya? Siya po ay naging obedient. Siya po ay nabulag for 3 days. At nangusap ang Lord sa kanya, sabi niya, meron akong isasend sa iyo. At doon ka magpunta. At sasabihin niya kung ano ang message ko para sa iyo. Kung ang puso ni Saul, mga magulang kapatid, ay wicked. Kung ang puso ni Saul, nung tinawag siya ng Panginoon, nagmatigas siya. Wala sanang Book of Romans ngayon. Walang 1 and 2 Corinthians. Walang Ephesians, Galatians, Philippians. Walang sulat si 1 Timothy. Walang taga-Thessalonica na nasulat. Why? Because when he heard the word of the Lord, immediately, he responded. He was shaken. At siya ay pinago ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. You see, church, minsan lang tayo tawagan ng Panginoon. And it's up to you. Kung ang puso mo ay mananatili sa kasalanan o mananatili na bulag o mananatili na bingi sa salita ng Panginoon. But when Saul, natanggap niya ang Panginoon at siya po ay muling nakakita, walang inanakit sa kanyang puso na dati-dati yung mga nasa surrounding niya ng mga Christian na gusto nang gagali siya, papatayin niya. Nung nakita niya yung mga nakasurrounded sa kanya, ano pa sabi niya? Magpapabaptize ako in the name of Jesus Christ. See, lahat ng hatred,
lahat ng kanyang mga katalinuhan na tinuro ni Gamaliel, in one day, nawala lahat. Why? Because he was shaken by the Word of God. At anong nangyari? Nakinig siya sa salita ng Panginoon. At anong nangyari? Nag-obey siya sa salita ng Panginoon. Amen. Ilang mga soul na nandito, na still, na gusto mong maramdaman ang Damascus o road to Damascus ng buhay mo. How many of us right now wanted this powerful experience? Wala. You already found Him. Come on, church. Natagpuan niya sa road to Damascus si Lord. Kaya nga nandito tayo eh. And the question is, etong question, na-shaken ba kayo? Binago ba kayo ni Lord? O patuloy pa rin na bumalik at hindi na patuloy sa kalooban ng Diyos? It's up to you, church, nangungusap ang Panginoon. In 1 Timothy 1:13, bagaman, verse 13, bagaman ng una ako'y naging mamumusong. Tingnan po natin ang testimony ni Saul. At manguusig at mga lipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaong ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng mananampalataya. Of course, hindi niya narinig about the message of the cross. Hindi niya narinig. Basta alam niya, yung turo lang ni Gamaliel, na sila yung mga Jews, sila lang masasave. He rejected the message from the cross. So inamin niya na ako'y namumusong, nag-uusig, at nangalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoo, sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. I-acknowledge. Dati puro hatred, puro upset, disappointment, grudges, name it, lahat ng mga nasa puso niya. But one day when he heard the voice of the Lord, hindi niya kilala, sino ka ba? Panginoon? Ako si Jesus. Nung narinig niya, anong nangyari? Para pong 3 days siya po ay nabulag at pinurify ng Panginoon. And after that, wala ka nang marinig kay Saul na nanakit, kundi pawang pag-ibig, pawang pananampalataya ang kanyang nasa puso. Etong pinakamatindi, verse 15. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ako ang Pangulo sa mga ito. Imagine. Praise God. Ako pinangaulo sa lahat ng makasalanan, but he thought he was righteous already. Yan ang turo eh. Pero nakita niya, nung natagpuan niya ang Panginoon, he was changed. Nakita niya, wala palang kabuluhan, ang hatred, wala palang kabuluhan lahat ng aking ginagawa. Pero natagpuan niya ang Panginoon. Siya'y niligtas. Nagligtas ang Panginoon sa mga makasalanan, na ako ang Pangulo sa mga ito. Sino sa atin tatanggapin na ako ang Pangulo ng mga makasalanan? Only Paul did. Ano nangyari? He was shaken by the word of the Lord. Amen. Another, the Philippian jailer. He was left shaken after the jailhouse was rocked by an earthquake. And through this shaking, the jailer believed and he was saved. Like Paul's experience, this was a good shaking. Amen. Siguro marami sa atin, sinishaken na ng Panginoon, no? Madre ka pa rin. Madre. Ha? Sino dito, way back 1989, lahat tayo, except sa mga bata. Kayo, wala pa kayo nun. 1989, I was a third year high school, around 4 o'clock, 4:10 ng hapon. Sino nakaramdam ng 9 ba? Or 8 point something, 8.7, yung Epic Center.
sa Nueva Ecija, yung lindol. Sino dito nakaranas? Yung iba hindi nyo naranasan, ay mapalad kayo. O sino mga taga Pinatubo? Wala yan, epicenter na yan. Nung nasa June 15 ba? O June 12? June 15 yata yun, no? Taga Pampanga. June 15 yun. Ako lang ba yung nabubuhay noon, June 15? June 15 nailing, no? Na-shaken yung mga brain cells natin, nawala na. Kada putok ng bulkan ng Pinatubo, talagang para kami nagsiswing-swing eh. Nanatili po kami, hindi kami umalis. Kami magkakapatid. Nagpapala kami sa bahay namin. Hindi kami umalis. Lahat ng mga kapitbahay namin nagalisan. Kami hindi. Wala kami pupuntahan eh. Saan kami pupunta? Maghihirap ka sa, tawag doon? Evacuation center. Dito ka na lang sa bahay. We were shaken. Talagang, that week, ang daming nagsisamba, ang daming mga nagbagong buhay. Why? Because they were shaken. They were shaken. Kaya kailangan pala mas shaken tayo, para lang tayo magising. So, nung nangyari, Acts chapter 16, 25 to 31, dito na po tayo matatapos. Datapwat ng maghahating gabi. Lahat magsabing hating gabi, na si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsisiawit ng mga himno sa Diyos. Kumakanta lang yan, nagsisipag-awit, nagsisipanalangin. At sila ay Sino nakikinig? Lahat na nakabilang ko, magsabing praise the Lord. O minsan kapag nakabilanggo tayo sa kasalanan, dapat maging sensitive na tayo ngayon. Makinig tayo ng salita ng Panginoon. Huwag na tayong pabanjing-banjing, kapatid. Sayang. At kaginsay-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Nagsisiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nabuksan ang lahat ng mga pinto. At nagkalas ang mga gapos ng bawat isa. Sino bawat isa? Anong nangyari? Anong ginawa nila? Hindi sila nagsisigang awit. Anong ginawa nila? Anong ginagawa nila? Lahat ng nakikinig magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Imagine, nandun ka lang, ating gabi, kumakanta si Paul and Silas, give me all, give my love, give me burning. Walang nagre-reklamo sa kanila. Lahat ng mga nakabilanggo, anong ginagawa? Sususi ba? Ito na yung chance natin. Hindi! Anong ginagawa? Nakikinig. Kaya kapag nandito ka na, makinig ka. Kaya, kahit napariring ni Brother Sharwin, huwag kang pa-distract. Makinig ka sa praise and worship. Nung nag-attend ka dito, bago-bago ka pa lang, nagpe-praise the Lord, ikaw nakaganon. Pero yung paa mo, Brother Mampit, gumaganon naman, Tapos, yung gumaganon na. Next time na nag-visit ka, alam mo, parang OA, Next time na nag-visit ka, gumaganon na. Tapos, napapansin mo, yung kamay mo, na dating bilanggo nakagapos, gumaganon muna. Third visit, kaya na, pakending-kending ka na. Why? Because faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing by the word of God. Anong ginawa nila? Sila po ay nakikinig lang. Wala silang ginagawa. Now, nung nakikinig sila, they were shaken. Hindi na nila kailangan pang kumuha ng susi. Lahat ng mga bilanggo, imagine yung mga barrel, natanggal-tanggal. Tapos yung mga nakagapos, natanggal. Malaya na. So, anong nangyari? Verse 27.
At ang tagapamahala, eto na, palibasay nagising sa pagkakatulog. Lahat ng natutulog mo sa praise the Lord! Lahat gising! Oy, gising! Amen. So lahat, palibasay natutulog. Imagine, on duty. Tulog. Jailer Tagapamahala. Ha? Talagang mga big boss natin, ano? At ang tagapamahala, palibasay nagising sa pagkatulog. At nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak. At magpapakamatay sana sa pagkaakalang nakatakas ang mga bilanggo. Datapwat, sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangarito kaming lahat. Imagine, ano? Bilangguan, nagkalas, pwede na silang tumakbo. Pero hindi. Hindi sila umalis sa church. Nanatili sila sa loob. Nagbe-fellowship. Spiritually. Yung iba, pagka nawala na ng problema, nakalas, mas mabilis pa eh. Hindi pa natatapos yung praise and worship, pataas, nasa baba na. Nakuha na nila yung gusto nila eh. Hindi nila alam, mapapahamak sila. Nandyan lang si Jehovah sa baba. Teachers, nung nakita po ng jailer na lahat ng mga bilanggo ay nakatakas, papatay na yung sarili niya. Alam niya ang consequences. Negligence yun. Negligence. Imagine, mga prisoner nakalaya. Sa Bilibid prison nga, everyday may nakakalaya dun. Buti, walang nagpapakaan nagsisuicide eh. Pero sa kanila, during the Roman Empire, pag meron pong nakatakas, tiyak, mapapahamak. Now, verse 29, at siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot. Jailer, matipuno. Kaya walang malaking katawan pagdating sa Panginoon. Nakita niyo si Brother Marvin, kahit malaki yun, iyakin yan. Amen. Tumatakbo sa loob at nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y nilabas at sinabi, mga Ginoo, ano kinakailangan kong gawin upang maligtas? Imagine, ang dami niyang dapat tanungin. Pero naisip niya, nung siya'y nagising, anytime pala pwede siyang mamatay. So na-realize niya, hindi pa pala siya ligtas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang dami niyang pwedeng tanungin. Pwede niyang tanungin, paano nagkarandol? Paano nabuksan? Paano? Hindi niya inisip yung lahat ng mga bagay-bagay na yan. Ang inisip niya kung paano siya maligtas. Ganyan na lang. Pagpapakamatay na. Pero binigyan siya ng hope ng Panginoon. Ano nangyari? Verse 31. At kanilang sinabi. Anong sinabi nila? At ikaw? Gusto mo bang maligtas ang iyong sambahayan? Kanino magsisimula? Sa'yo. Kanilang sinabi, hindi sinabi ni Brother Chris, ni Pastor, Esting, si Paul and Silas, kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Praise the Lord. Palakpakan po natin, Panginoon. Laging sinasabi, manampalataya. Why? In the book of Romans, chapter 10, verse 16 to 17, datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Ayan. Meron na silang opportunity na makinig. Nandito na nga sila sa church. Hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagkat sinabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming balita?
Kaya ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng doon nagsisimula ang faith. 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 Ngayon, ang problema, Brother Dennis, nandito ka na nga for the past months, years, at wala pa rin transformation. Walang problema ang salita ng Panginoon. Sino may problema? Ha? Sino may problema? Sarili mo. Hindi si Pastor Resting ang may problema. Hindi si Brother Chris na kahit natutulog kayo habang nagpipreach siya. Hindi yun ang problema. Ang problema ay you are easily distracted at hindi ka nakakapokus. Anong ginagawa mo? Nakikinig ka nga, kunwari, pero inisip mo, matrikula na naman sa darating na Diyos. Hayaan mo yung bukas. Hayaan mo yung matrikula. Distraction yan eh. Amen. Delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Magpakasaya ka muna. Magpakasaya ka sa piling ng Panginoon. Appointment mo to sa Kanya eh. Opportunity mo na. Di po ba? Ang sarap, ano? Kaya nga, ang pananampalataya ay sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Eto. Since narito na rin tayo, ang masakit, talunan. Ang pikon, laging talo. Anong sabi? Sa John chapter 8, verse 47. Ang sa Diyos, basahin ninyo. Lahat. 1, 2, 3. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y sino nagsabi niyan? Si Jesus. Hindi si Brother Chris. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito, hindi ninyo dininig sapagkat kayo'y tatanggapin mo ba yan, church? Tatanggapin mo ba na hindi ka sa Diyos? No. So ngayon pa lang, dapat na-shake ka na tayo. Amen. Dahil ang salita ng Panginoon ay buhay at madalas. Yan ay nagpapabago ng buhay. Huwag niyong i-ignore. Kapag may opportunity, kahit na busy-busy ka, focus. Gaya kanina ni Mr. Bell, he is one of the best violinists in the world. 45 minutes nandoon. Sino nanood ng Yani dito? Na-miss ko yun kasi night duty ako eh. You know Yani? Takriban Yani, Madre. Hindi niyo alam si Yani? Na-miss niyo yun. Alam niyo bang libre yung ticket? Ha? Hindi libre. Ha? May bayad, of course. See? Kung yung opportunity na nakita nila si Bell na nagbabayolin at sila'y busy, na-miss nila yung best opportunity. Kaya kung pag nandito na tayo sa church, focus natin yung ating attention. Amen. At huwag natin i-miss yung bawat salita na babasa natin sa kanyang pulpito. Dahil ito magpapabago sa atin. Tayo po'y tumayo. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise God. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Wala na bang nakagapos, nakabilanggo? Bakit mahina lang? Let's worship the Lord. Let's worship the Lord Jesus. Malakas! Praise God. Praise the Lord. See, pag nandito kayo, nakita namin yung liwanag ng kanang pong nga palakpak. Woo! Praise God. Alam niyo yung feeling ng nakabilanggo, na walang laya, tapos, if you pray, paano ang itsura nun?
Oh! I'm free! Walang katumbas. Sister Glo, nung lumaya ka, paano mo? Reaction, dito ka kapatid. Dito ka, kapatid, dito ka. Huwag ko ha. Yun talagang totoo. Si Sister Glo, siya po ay, sandali, wala pa. Camera action. Nabilanggo siya. Nabilanggo. Hindi ka nalatag. Nalatag. Nung lumaya ka, paano yung feeling? Praise the Lord. Nakalaya ako. Amen. Sabi niya, parang walang nangyari. Kasi nakalaya na ako. See? Kaya nga yung mukha mo, talagang ganun na sa problema. Pag binago ka ng Panginoon, mararamdaman mo yung mga wrinkles mo, gaganyan yan. Yung joy. Hindi mo na kailangan pumunta kay Belo. O kay Kayanan? Kalayan. Sa Diyos may kalayaan. Praise the Lord. God bless you. God bless you, church. Let's bow ourselves and pray. Heavenly Father, Lord God Jesus, salamat po sa hapong ito. Salamat po, Panginoon Lord God Jesus, sa iyong mga salita. We are being shaken, O Lord God Jesus, Lord, and we are expecting, O Lord God Jesus, yung transformation ng bawat isa. Kami natutulog, Panginoon Lord God Jesus, na ginising mo, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord God Jesus, tunay nga na ang mga taong ito na binago mo, Panginoon Lord, they accepted that they are the head of the sinners, Panginoon Lord God Jesus. Ang likod mo si Paul, Panginoon Lord, ang jailer, Panginoon Lord God Jesus. Lord, kaya po walang imposible sa mga oras na ito. We accept, O Lord God Jesus, na kami po yung mga makasalanan. Right now, Father God, Lord, renew a right spirit within us, Lord. Do not allow my brethren, Lord, to leave this place, O Lord God Jesus, na hindi po sila malaya. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Lord God Jesus. Hallelujah. Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Hallelujah. Ito na yung opportunity, O Lord God Jesus, that we sing praises, we sing worship, O God, Lord Jesus, na nakikinig po kami, Panginoon, yung mga salita. Gaya po, Panginoon, sa senaryo, Lord, ang mga nakabilanggo, nakikinig lamang sila, Panginoon. Wala pong silang ka-effort, Panginoon, Lord, na lumaya. Panginoon, Lord, ano po, Panginoon, ang inihingi mo sa amin? Magkaroon lang ng spirito na nakikinig ng iyong mga salita, Lord. And you will set us free, O Lord God Jesus. You will set us free, O Lord God Jesus. Kaya kami mga malaya, Panginoon Lord, allow ourselves, O Lord God Jesus, to worship you in spirit and in truth, Lord God Jesus. Wala pong imposible sa inyo. Maraming salamat po, Lord God Jesus. I can feel, Lord, ang mga ministering angels, O Lord, ay tinatanggal na ang mga nakagapos sa mga oras na ito. And we believe, Father God, Lord Jesus, ito na po ang transformation ng kanilang mga buhay, ang aming mga buhay, Panginoon Lord God Jesus, na na-meet ka na namin, Panginoon Lord, face to face, and we heard your voice, Panginoon Lord, at sinambit mo ang aming mga names, O Lord God Jesus. Lord, give us obedient heart, O Lord God Jesus. Salamat po, Panginoon Lord, sa hapong ito. We praise you and we glorify your name. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you po. God bless you. Hallelujah.